Si Lisa Smugs, ayon sa ating puting ahas, si Lisa, si Mel Robles, ang mga dorobo sa PCSO ay bumili ng worth 30 million na machine. Ano yung worth 30 million na machine na yun? Yun yung mag-generate ng ticket na gusto nilang ipanalo. Ito ay sa ating puting ahas. Ito ngayon yung babanggitin ko dun sa pinag-usapan nila na nag-jive actually, pero ayaw puruhan ni Tulfo si Robles kasi nga baka nagkabigayan na ng bilyones. Di ba? You open your your heart, your brain, 'di ba? Ang tapang-tapang, ang sabi pa ni Tulfo, oh, ganoon, mag-hire ako, kailangan ng forensic. Ang buwaka ng ina ka. Nasaan na yung executive session na pinagbitingan yun, yung wala kang update sa taong bayan? And never ever mo nang pinatawag o sabi mo, ipapasupina mo ang mga nanalo. Ang sabi niya, balikan niyo yung video. Noong January 17, ipapasupina daw niya yung mga certain personalities na nanalo, mga ginurgur ang ulo, pero wala ka nang narinig, wala na tayong narinig. Kasi nga, baka naibigay na ang 1 bilyon sa kanya. Dahil nga, di ba, kahapon, ang vlog natin, ang projected income nila Lisa Smugs at ng kanyang mga pamangkin through Pacific Online System, okay, is 900 billion. So, how much is 1 billion? It's barya lang. Kung ang kukubrahin nila, projected income nila for 1 year is 900 billion. Okay? So ngayon, mga kababayan, open your mind. Doon sa hearing na yon, although may nakuha tayong information na magbabangga, na ibabangga natin doon sa 30 million na sinasabi ko, okay? 30 million na machine. Okay? Dahil lingid sa kaalaman ng taong bayan ayon sa puting ahas, tapos na talaga ang investigation ni Tulfo, kaya ang tapang-tapang niya nung nakaraang hearing kasi alam niya na at may hawak siyang ebidensya. Hindi niya pinag-usapan na ang nasa likod ng Pacific Online System ay mga pamangkin ni Lisa, okay? Na si Martin Ledesma. Okay? Ngayon mga palangga, andito yung picture. Ay, teka, dali lang. Tignan natin. Pakita ba natin yung picture? Actually, makikita nyo naman yan eh. Okay? Makikita nyo naman. Andito hawak ko. Alay, papakita ko lang yung yung mga ebidensya ha. Actually, glance lang ha. Actually, ito. Ayan glance lang. Baka ayan lang. Actually, mga dokumento ito mga palangga. Mga dokumento itong hawak ko. Nahawak din ito ni Tulfo. Hindi niya inurirat, okay? O ipinatawag yung magpinsan o magkapatid na si Mark and Martin Ledesma na sangkot dito sa Pacific Online na pinaboran ng general manager na si Mel Robles at magkakasabot silang lahat kahit hindi siya qualified na maging na mag-provide nitong technologies para sa PCSO o sa Lotto. So ngayon, mga palangga, doon natin itututok tayo doon sa sinasabi ni Tulfo na ayun, may sinasabi siya dito na doon daw sa 698 million, okay? Na panalo, 'di ba? 698 million ay meron doong nag-invest, 'di ba? Na sinasabi niyang 30 million investment. 'Di ba? Naalala niyo 'yon? 30 million investment to win 698 million. Ito yung 30 million mga palangga. Hindi niya masabi-sabi sa taong bayan. Yan yung investment ni Mel at ni Lisa Smugs ayon sa ating puting ahas na makina, na binili yung makina para mag-generate ng Lotto ticket winner. So ngayon, ano ang nangyari dito? Para maintindihan ninyo, okay? Doon sa hearing kanina, ay napag-usapan nila doon na mayroong doon sa 698 million pesos. Okay, saan na ba yung sinulat ko? Okay? Na ang winning combination, ito pala. Ito. So sinasabi ni Tulfo dito na doon sa 649 na game, okay? Na pinanalunan ng 640 not 698 640 million, okay? 640 million pot money or prize. 'Di ba 'yung pinag-usapan nila na meron daw na 14 combinations of that 649 numbers. So pag pinag-rumble-rumble 'yung mga numero na 'yon from 649 na game ay magkakaroon ng 14 million combinations. Tapos diniscuss doon, tinimes sila sa 20 pesos. Ibig sabihin ng 20 pesos, yun yung taya. So ibig sabihin kung yung 14 million na combinations na to times 20 pesos, natatayaan ng mga sindikato na katulad nila, nakasabwat nila dyan sa PCSO is total of 280 million pesos. Okay? Yun ang, kung hindi nyo naintindihan yun ang paliwanag niya na pag tinayaan mo, ang 14 million combinations sa tig 20 pesos, gagastos ng isang sindikato ng 280 million. But since ang pot money is 640 million, i-minus mo ang 640 million na fresh ng pot money o prize money ng Lotto, minus 280 million, total of 360 million pa rin ang kukubrahin ng sindikato. Okay, nakuha nyo? Yun ang ibig niyang sabihin doon mga palangga. So ngayon, ang eksena doon, may binanggit si Tulfo na ayon daw sa kanyang mga nakausap ay pinaplant, okay? May pinaplant na tao para tayaan ang lahat ng mga combinations, which is yung 14 million combinations. At pwede daw itong manipulahin.
Okay? Pwede daw manipulahin at sinasabi daw ng mga taong kausap niya, sabi ni Tulfo, na pwedeng i-manipulate ang mga makina doon sa automated or automatic sequence betting. Kaya tinatayan daw lahat ang mga numero na 14 combination. Okay? Ngayon, mga palangga, ang paliwanag ni Robles doon ay hindi daw nila ginagawa yan. Okay? We don't know about it. Sabi niya na never ever mong mamanipulate yung mga winning combination numbers na yon. Di ba? Siyempre yun yung kanyang denial. Alright? Tapos, sabi pa ni Robles doon, hindi daw nila alam na may mga ganong pangyayari na mass betting. Ibig sabihin na may tumataya, gumagastos ng 14 times 20, which is 218. Wala daw silang alam na may gumagawa ng ganon. Okay? So ngayon, dahil sabi ni Robles, it's beyond of his control. Sila nga daw, pwede silang tumaya. As a general manager, pwede daw silang tumaya. At kung meron daw mga ganyan-ganyan, 20 pesos na daw ang katapat nun, pwedeng, hindi na kailangan ng 280 million. Pero dadako tayo dito sa sinasabi ni Tulfo, okay? Na magsususpetsa ka kasi sinasabi lagi ni Tulfo na hindi ko sinasabing minamanipula ninyo yung laro. Di ba? Sabi niya, there is no manipulation actually kung tutusin. So dinidepensa na niya na there is no manipulation actually. So it's factual. So dito sa salita ni Tulfo na walang manipulation, ano yung drama-drama niya na ipaporensik niya? Anong drama-drama ni Tulfo sa executive session na ipapatawag niya itong mga nakamaskara, itong mga edited pictures? Kasi dito sa hearing kanina, sinasabi niya na actually walang manipulation. Kumbaga, siya na mismo as a senator, wala palang manipulation, bakit ka pa nag-hearing? Kung yan ang paniniwala mo, what's the point? Mag-hearing pa kayo, lumalamon kayo, manginayong pa kayo sa pera namin lahat dyan. Sinasayang niyo yung mga ipapasweldo sa mga taong yan kung wala palang manipulation. So you change your tune right away, Tulfo, after your drama, grandstanding na ipapaporensik mo, ek. Oh, sabi pa niya, mga palangga, what I'm trying to say here is tatayaan ng possible combination. Okay? Possible combination. That's what you call syndicated. Kasi pag ganon, na sumusugal, itong mga kasabwat, nilangka, ni Lisa Smugs, tataya ng 280 million. Kasi bakit nila namamanipulate yung 14 million combinations? Kasi bumili nga sila ng makina na worth 30 million. Itong makinang ito, hindi ito kasama sa mga registered machines na ginagamit ng PCSO. Ayon sa ating puting ahas, kumbaga exclusive na binili ng 30 million para mag-generate ng mga winning combinations. Kaya nga nagpalit na ng tono si Pimentel at saka si Tulfo. Nag-iba na. Wala na yung, di ba nakita niyo, napanood niyo naman? Hindi na nila inungkat yung ipapatawag yung mga nakamaskara na nanalo. Wala. Zero. May narinig kayo? Wala. So ibig sabihin, baka nagkabayaran na sila ng bilyon-bilyon. Mga buwaka ng ina talaga to. Ngayon, sabi pa nito to, pinapaliwanag niya na tatayaan daw yung 14 combinations nga. Okay? Tapos sabi niya, hindi naman pwede gawin ng isang individual yon, pero pwedeng gawin ng isang tao lang. Pero pwedeng gawin ng isang tao lang at meron siyang kasabwat sa Pacific Online. Di ba? Siyempre, hindi naman talagang kailangan ni Tulfo na sabihin na parang abait-bait na lahat kasi ma-obvious. Pero kahit anong gawin niya, obvious pa rin. So kung matino ka, Tulfo, ibigay ko sa'yo mag-ano kayong staff mo? Bibigay ko sa'yo ang ebidensya na hawak mo din, bibigay ko uli sa'yo. Na ang Pacific Online, ayon sa ating puting ahas, na yan din ang may nag-supply din sa'yo, na kasabwat nga ang pamilyang Ledesma ni Lisa Ahas Araneta Smugs na even though they are disqualified, hindi na na-meet ang certain requirements to be part to supply the services to PCSO, pero pinalusot dahil nga, bakit? Tinakot ni Pacific Online itong si Mark and Martin Ledesma na pag hindi mag-back out, itong winning bidder ay isusumbong kay Lisa Smugs. Di ba? Inulat ko to sa inyo nung 2 beses ko na inulat sa inyo. Tapos sabi pa nga, how do you want us to rephrase our words for you to back out? Wag na wag lalabas ang pangalan naming magkapatid, otherwise, mamarkahan ka ng Tita Lisa ko. Okay? Yan ang sinabi ko sa inyo mga palangga. Actually, hawak ko tong papel. Hindi ko lang pwedeng ipakita sa inyo lahat, for, to protect my puting ahas, mga palangga. And hawak ko lahat ng mga papeles na yan. Kaya kung gusto mo talaga, Tulfo, which is, wala nang pag-asa ang taong bayan sa mga katulad ninyo, mga jutang gininan nyo. Saan ang itlog mo, Tulfo? O kasing laki din ng tiki na itlog ni Kuting. Ganito din kalaki. Okay? Wala nang itlog eh. Ayan, parang ano lang. Anyway, mga palangga, seryoso. Okay? So ngayon, dito tayo. Okay? Dito tayo papasok. Maliwanag na ang information na nakarating sa akin from my puting ahas na mag-i-invest ng 30 million, ang tinutukoy ni Tulfo doon, yung 30 million worth na machines na ayaw niyang sabihin sa inyo. Kaya di ba ang hamon ko? Tulfo? Uunahan ko na ba ikaw o ibubuking mo sa taong bayan? At syempre, ngayon, mga palangga, dito tayo papasok sa mga drama nila tungkol sa sinasabi ni Tulfo na pwedeng tayaan, okay? Na pwedeng tayaan itong mga 14 million winning combination na ito. Okay? Tapos sabi pa ni Tulfo
na mayroon daw, na kunyari tataya sa Novaliches o sa certain area ng number na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Kung di naintindihan, ito ang explanation nito. Tataya, let's say sa Novaliches, sa Cubao, kung saan mang area, ng number na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then ngayon, itong ano na to, itong number na ito, di ba may serial number, may barcode. Let's say, gamitin na natin example niya, Novaliches. Tapos sabi niya, tinatanong niya, sino po ba ang may hawak nitong root access na ito? Okay, yung root access na yon, pinag-usapan nila doon na after daw matayaan, itong certain number 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa Novaliches pupunta sa main system na mayroong na pwede lang makita o pakialaman ng taong may root access. At sino ang may root access na sinasabi during the hearing? Ang may hawak lang nitong root ay may access lang, from the word root access, para mamanipula etong system na ito ay si Robles at ang kanyang assistant general managers. Doon sa hearing, sinasabi ni Tulfo, let's say for example, pagkatapos ng draw ng alas 9, di ba tumaya ka? Let's say, anong araw ngayon dyan? Anong araw ba ngayon? Kalimutan ko na yung araw. Okay, Thursday. Okay, Thursday sa Pilipinas. Thursday. Tumaya ka ng umaga, alas 8 a.m. Okay, 8 a.m. Tapos draw kunyari mamaya. Draw mamaya, 9 p.m. Sarado na. Okay. Ngayon, mga palangga, sarado na. Tapos ngayon, itong 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kunyari, ito yung nanalo. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay? Liwanagin natin. Kunyari, ang pagkakaintindi ko dito during the hearing, tumaya si Pedro sa Novaliches ng number niya, ng combination niya, ng 1 to 6. Pero sa bolahan, ng act ng loto, ang nanalo ay 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, syempre, naipalabas sa TV. Kasi, di ba, live yung live yung pagbubola. So, ang nangyari ngayon, ang gagawin, nitong may root access, which is si Robles, at yung kanyang assistant general manager, papasok sila doon. Okay? Doon sa 30 million nilang machine na nabili. At nabanggit din ni Tulfo na may makina doon sa, let's say, sa isang bodega, ganito, ganyan. Hindi niya madiretso sa hearing na yun, na yung 30 million na yung makina na sinasabi niya somewhere there sa bodega, ito yung binili ni Lisa Smugs at ni Taning at ni Robles na 30 million ayon sa ating puting as na worth ng machine para mag-generate ng winning number. Papaano? Okay? Dahil nga, kung ang ticket mo ay binili mo sa Novaliches, merong barcode and serial number. So, ang gagawin, nitong machine na worth 30 million na nakatago baka sa bahay ni Lisa Smugs o sa bahay nila, dyan sa Benguet na magkakapitbahay sila. So gagamitin nila yung makina para mag-generate ng number na which is the winning number is 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isa-substitute yung number na yon doon sa 1, 2, 3, 4, 5, 6 na binili sa Novaliches. Ibig sabihin, gagamitin ang serial number and barcode. Kasi mga palangga, ang mga lotto outlets ay wala silang record kung ano yung actual numbers na tinayaan ninyo. So, ibig sabihin, pagkatapos na binola, nanalo 7, 8, 9, 10, 11, 12 ang lumabas na numero. Okay, sige, mag-generate tayo dito sa bahay ni Lisa, ni Smugs, ni Ahas. Okay, ito, lasing ngayon nakadapa. Okay? Hey lang. Nakadapa siya ngayon, lasing, luray-luray. Luray-luray, buha ka ng ina. Ayan, dapat nakaganyan. Luray-luray sa kanyan. Lasing, mamaya na yan kasi seryoso, usapan natin. So, gagamitin nila yung barcode, serial number, from that outlet, let's say Novaliches, papalitan nila, okay, ng numero na kung saan, yun yung inilabas sa TV na live, na nanalo, 12, 13, 14, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nagets nyo? Yun yung ibig sabihin doon sa hearing ni Tulfo. Actually, alam ni Tulfo to. Kaya lang, hindi niya tinutodo para magmukhang, kunyari, ay talagang gusto niyang masabi sa taong bayan na ginagawa niya yung tama para sa taong bayan. Pero, nag-failed siya nang hindi nila pinag-usapan kung sino ang mga jutang genimis na mga pinalitan ng mga ulo, mga ginurgor, sino yung mga nanalo. Doon pa lang sa 433 winners in 2022, hindi nila pinatatawag yung mga yun kung sino yun. 433 winners. At itong nananalo na sinasabi ni Tulfo na mayroon akong report, katropa mo daw, kamag-anak mo, nakalimutan na ng buha ka ng ginina mo, Rapi Tulfo. Bakit? Sa ngalan ng 1 bilyon, kung matino kang senador, executive session mo, so kakalimutan na lang namin yung grandstanding drama mo na magpaano ako po rin lahat ng sangay ng gobyerno, NBI, dadadadada. Tapos, gano'n na lang yun? Nawala na lang na parang bula, pinag-usapan ng buong Pilipino sa buong mundo, yung edited pictures, yung kinuha sa kamiseta clothing company, then wala na kanina. Bakit? Sa ngalan ng 1 bilyon?